Amen. Kaya nga po, ang sabi ng scripture, pinagpala ang taong ito dahil si Abraham ay guided ng mga principle ng Diyos. Tandaan nyo, kapag kayo ay guided ng principle ng Diyos, katulad ni Abraham, ay pagpapalain ng Diyos. Hallelujah! Pagpapalain tayo ng Diyos. Amen. Susundan ka ng tagumpay. Hindi mo hahanapin ang tagumpay sapagkat pag ikaw ay guided ng principle ng Diyos, ang tagumpay ang hahabol sa iyo. Hindi mo kinakailangang habulin ng mga blessing sapagkat kapag ikaw ay, amen, guided ng principle ng Diyos, hahabulin ka ng pagpapala. Hallelujah! Ang blessing, mga kapatid, ang hahabol sa iyo. Hindi mo kinakailangang habulin yan. Siya ang maghahabol sa iyo. O sinong gusto nun, mga kapatid? Ikaw ang hahabulin ng blessing, mga kapatid, sapagkat ikaw ay nagpapasakop sa divine direction ng ating Panginoon. Lalo magsabi ng amen. Praise God. So dito may mga principle na sinundan si Abraham. At ang principle na ito ay kanyang ibinibigay, mga kapatid, sa kanyang katiwala. Amen. Yung pinakamataas sa lahat na pinagkakatiwalaan ni Abraham, mga kapatid. Amen. Ay kanyang ginaid, mga kapatid, praise God, according to the divine principle ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, paano po ba ibinibigay ng Panginoon ang kanyang guidance? 4 na bagay lamang po ito. Amen. 4 na bagay, mga kapatid, na tandaan po nating mabuti. Amen. Upang ang divine principle na ito ng Panginoon ay atin pong matanggap. Number 1 po, know God's words. Everybody say, know God's words. Magkaroon tayo ng kaalaman sa kanyang mga salita. Hindi ho tayo magkakaroon ng divine guidance mula sa Diyos kung hindi mo alam yung kanyang salita. Kailangan po natin yung salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi salita ng tao. Dapat ang aalamin po natin ay salita ng Diyos, mga kapatid. Because having the knowledge about knowing God's words is essential in order to receive God's guidance. So mahalaga, mga kapatid, yung principle na ito. That's why Abraham, mga kapatid, has the knowledge, amen, about the words of God. Everybody say amen. During that time, mga kapatid, ang Diyos nakikipag-usap directly sa tao. Amen ba, mga kapatid? Hindi pa niya kailangan ng prophet during that time. Sapagkat ang Panginoon ay nakikipag-usap sa tao directly. Alam niyo ba, ang Diyos pwede pa rin mangusap sa atin directly. Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid? Hallelujah. And I believe, mga kapatid, na kapag nangusap ang Panginoon sa iyo directly, amen, ang sabi niya, mga kapatid, ang mga salita ng ating Panginoon, pag ito po ang naghari sa buhay natin, magkakaroon tayo ng magandang success. Amen. Darating sa iyo ang success, mga kapatid. At magiging maganda ang wakas ng iyong buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kumbaga sa istorya, maganda ang ending. Amen? Nagsimula sa pangit, but praise God, the Lord changed the story of our lives. Amen. At hindi pa tapos ang Diyos, mga kapatid. Patuloy niya na binabago ang istorya ng buhay natin. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, amen, ang kanyang salita ay pagbulay-bulayan po natin araw at gabi sapagkat ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng magandang kawakasan. Hallelujah. So, know God's word. Amen.
Anong kinakailangan natin gagawin para malaman natin ang kanyang salita? Dapat marunong tayong magbukas ng kanyang banal na kasulatan. Dapat marunong tayong magbasa. Everybody say amen. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa atin, mga kapatid. Buksan mo lang ang iyong Biblia, ang salita ng Panginoon. Maraming patotoo tayong naririnig na ang Diyos sumasagot doon sa talagang kailangan natin. Pag binasa natin, binuksan natin ang Biblia, may mga question tayo, may mga problema tayo. Pero pag, amen, binuksan natin ang Biblia, ang Diyos tumutugon. Ang Diyos sumasagot, mga kapatid, sapagkat totoo siya. Totoo siya, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos ay tumutugon, mga kapatid. Lahat na magsabing amen. Praise God. Kaya dito po, mga kapatid, makikita po natin na kung saan, amen, yung kanyang anak na si Isaac, mga kapatid, sa pag-aasawa ng kanyang anak, na si Isaac, ay under pa rin sa principle o guidance ng Panginoon. Kaya mahirap talaga kapag ka nag-asawa ka na hindi mananampalataya, hindi kumikilala sa Panginoon. May mga struggle talaga, mga kapatid, na yung babae lang ang nakakilala at yung kanyang asawa ay persecutor ng kanyang pananampalataya. But sa kabila ng mga ganoong bagay, mga kapatid, amen, hindi siya natitinag sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. At umaasa siya, isang araw, yung kanyang asawa ay madadala niya, amen, sa Panginoon. Everybody say amen. Praise God. Huwag tayo magsasawa, mga kapatid. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Because the Word of God is powerful Word. Walang salita ang Diyos na walang kapangyarihan. Lahat ng salita ng Diyos ay may kapangyarihan, may kakayahan. Yung salita ng Diyos na pangyarihin, yung imposible ay ginagawang posible ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Kaya kung paanong sinasabi, mga kapatid, amen, na yung anak ni Abraham, amen, ang gustong mapangasawa, ay katulad nila na naniniwala sa iisang Diyos. Naniniwala sa iisang Diyos. Ayaw po ni Abraham na ang kanyang anak ang mapapangasawa ay taga-Kanaan. Amen. Why? Bakit ayaw? Sapagkat iba yung karakter, amen, ng Canaanites. Iba ang kanilang karakter. Iba yung kanilang paniniwala, mga kapatid. Sila'y wicked sa paningin ng Diyos. At ayaw ng Panginoon na si Isaac isang araw ay magiging wicked. Hallelujah. So, mapapanatili po ang angkan ni Isaac kapag, hallelujah, ang kanyang mapapangasawa ay katulad nila na naniniwala sa tunay at buhay na Diyos. Hallelujah. Alam niyo, sabi ng scripture, next slide tayo. Ito sabi ng Biblia bakit ayaw ni Abraham? Paki-slide po, Esther. Next slide tayo. Sige po. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. CEB version. Ang sabi diyan, don't fool yourselves. Bad friends will destroy you. Okay? Kaibigan pa nga lang, paano kung asawa pa? Sabi, mga kapatid, amen, praise God, ang masamang kaibigan ang sisira sa iyo. Totoo yan Alam niyo bakit ako natutong magmariwana? Bakit ako natutong uminom ng Corex? Kasi dati, yun ang uso ng araw. Mga kapatid, Bakit? Kasi ang mga kaibigan ko ay gumagamit ng drugs. Kaya, kapag ang kaibigan mo o ang kasama mo ay mga gumagamit ng mga bagay na hindi po maganda, amen, sisirain po yung kinabukasan mo. Kaya kung bakit, mga kapatid, ayaw po ni Abraham, amen, na yung kanyang anak, hindi po niya kapanalig sa pananampalataya. Amen. Di ba ang ganda kapag kayo parehas kayong naglilingkod sa Panginoon? Amen ba?
Di ba napakaganda na kapag ka ikaw at ang iyong asawa ay parehas na naglilingkod sa Panginoon? Amen. Hindi kayo madedestroy. Bagkus, kayo po, mga kapatid, ay mabibuild up sa isa't isa. Amen. Why? Kasi kapag ka ang isa nadi-discourage, ang isa ay nag-i-encourage. Amen ba, mga kapatid? At kapag siya naman ang nadi-discourage, yung na-encourage, siya naman ang nag-e-encourage. Everybody say amen. Kaya hindi po tayo madedestroy. Tayo, mga kapatid, ay patuloy po na magiging matatag sa isa't isa. Pati relasyon nyo magiging matibay. Pati relasyon nyo magiging matatag. Kaya mahirapan po tayo kapag amen, lumalayo ang isa. Amen ba, mga kapatid? Pero wag mo siyang sukuan. Everybody say amen. Wag mo siyang sukuan, mga kapatid. Because there is nothing impossible with God. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Knowing the Word of God, number one principle on how we receive divine guidance ng Lord, yan ay nasa kanyang salita. Panghawakan nating matibay ang mga salita ng Panginoon. Pangalawa po, mga kapatid, commit to God's will. In order to receive divine guidance, divine, hallelujah, guidance ng Lord, amen. Ito yung pangalawang principle. Commit to God's will. Lagi magsabing commit. Hallelujah. So malalaman natin ang will ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At isa po sa condition, amen, kaya natanggap ni Abraham yung guidance ng Panginoon ay dahil sa kanyang commitment na gawin ang kalooban ng Diyos. Sa kabila ng lahat, 75 years old nang siya'y tumanggap ng pangako ng Diyos na gagawin siyang ama ng maraming mga bansa. Amen. 25 years later, bago dumating, mga kapatid, yung pangako ng Panginoon. But Abraham, hindi po siya, mga kapatid, nawala, amen, sa will ng Panginoon. Bagkus, nag-commit siya ng kanyang buhay na yung kalooban ng Diyos darating sa tamang panahon. Lahat yung magsabing amen. Ang Diyos ay may tamang panahon. Amen. Nung nikha niya ang tao, mga kapatid, may panahon ng kapanganakan. May panahon ng kamatayan, mga kapatid. Amen. Ang Diyos ay meron pong panahon. Everybody say amen. Amen. Ibig sabihin, praise God, huwag tayong lumayo sa panahon, amen, na darating sa iyo. Pag hindi pa panahon, huwag mong pilitin. Dahil may tamang panahon para mangyari yan. Pero kung tayo magko-commit tayo, mga kapatid, amen, sa kalooban ng Diyos, magpapagay tayo, mga kapatid, amen, huwag tayong lalayo, amen, sa panahon na darating, amen, sa buhay mo. Kaya kung halimbawa, mayroon kang prayer, hanggang ngayon, hindi pa rin tinutugon ng Diyos, huwag kang mapagod sa pananalangin. Huwag kang manghinawa, mga kapatid. Yan may sinasabi ang Bible, pray without ceasing. Huwag tayong huminto sa pananalangin. Why? Because in due time, darating po yung prayer na ipinagpe-pray mo. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. So makikita po natin, mga kapatid, yung katiwala ni Abraham, parang mahirap po yata yung ipagagawa, mga kapatid, ni Abraham. Kasi alam niyo po, according to geography, kung saan po yung lugar na kinaroroonan, amen, ng bayan ni Abraham doon sa lugar ng Nahor, mga kapatid, ito po ay, sabi po ng mga komentary na aking nabasa, ito ay umaabot ng 500 miles. 500
miles. Parang dalawang doble ng Baguio, mga kapatid. Parang ganon kalayo, mga kapatid, yung lugar. Hindi po ganon kadali na lakbayin, mga kapatid. Hello? Una, mga kapatid, hindi pa siya pamilyar sa lugar. Hindi pa siya pamilyar sa lugar. Pero dahil, mga kapatid, amen, meron siyang submission sa kaniyang, amen, leader na si Abraham. Amen. So, dito po, although meron pa siyang alinlangan, dahil nagtanong siya kay Abraham, paano kung ayaw ng babaeng sumama? Anong gagawin ko? So the servant asked him, what if the woman, paki-screen nga po, yan, what if the woman is unwilling to come back with me to this land? Ano sabi mga kapatid? Shall I then take your son back? Iuwi ko bang anak mo? Kasi ayaw ng babaeng sumama sa amin. Okay? Pero sabi mga kapatid, make sure that you do not take my son back there. Tiyakin mo sa akin na hindi mo ibabalik ang aking anak na hindi kasama yung kanyang mapapangasawa. Huwag mo siyang ibabalik na nag-iisa. Kung babalik ka man dito, kasama ni Isaac yung kanyang mapapangasawa. Amen. Yan po yung habilin, mga kapatid. Praise God. So, ang sabi mga kapatid, hallelujah, sa Proverbs, tingnan natin mga kapatid. Ang sabi po rito sa Proverbs, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Pag tayo ay nag-commit tayo sa kalooban ng ating Panginoon, tandaan niyo po, ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Hanapin mo ang kanyang kalooban, mga kapatid, at gawin mo ito, ipakikita sa iyo ng Panginoon yung daan na iyong lalakaran. Ililid ka ng Panginoon, mga kapatid, sa tamang landas na iyong lalakaran. Natin magsabi ng amen. Hallelujah. So yan po, 500 miles, mga kapatid, ang kanyang lalakbayin. Pero ano sabi? May angel ang Panginoon na mag-guide sa iyo. Abraham believed about, amen, the ministry of an angel. Ako naniniwala ko dyan. Kasi binuksan ng Diyos ang aking, amen, praise God, mga mata na mayroon talagang spiritual creation ang Panginoon. May mga angel po, mga kapatid. Praise God. Na kapag ang angel na yan ay isinugo ng Panginoon sa iyo, sinugo yan para i-guide ka ng Diyos. Amen. Sinugo yan para ikaw ay ingatan ng ating Panginoon, mga kapatid. At ilayo ka sa mga disgrasya. Lagi magsabi ng amen. Praise God. Kaya dito po, siya ay ginaid, mga kapatid, ng anghel ng Panginoon kung nasaan naroon ang mga relatives ni Abraham. Amen. Tama-tama po, habang nagpapahinga sila, mga kapatid, yung mga hayop, mga kapatid, ay nagpapahinga, dumarating po yung babae para umigib sa balon. At yan ay si Rebecca. Amen. Ginabayan po siya ng Panginoon para sila ay magkatagpo. Lagi magsabing praise the Lord. Parang ako, mga kapatid, no? Matinda ko ng anniversary. Doon pala ako makakakita ng Eva ko. Praise God. Wala nun, mga kapatid, nagpakyut na si Pastora. Hindi na ako tinantanan. Praise God. Siya pala. Pero during that time, galing ako sa broken-hearted. Mga kapatid, galing ako sa sawing pag-ibig, mga kapatid. Kasi inayawan ako eh. Iyak ako. Bakit ako inayawan? Ang inisip ko na lang, baka hindi siya yung kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban pala ng Diyos ay taga-paniki. Yung nahahati ang katawan sa gabi. Hallelujah. He will show you which path to take. Tandaan po natin,
Pag tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka maliligaw pag magtitiwala ka sa Diyos. Ano man ang desisyon na gagawin mo, magpapagain ka lang sa Panginoon. God will show you which path to take, mga kapatid, sapagkat hindi ka niya ilalayo sa kanyang kalooban. Hindi ka niya ilalayo, mga kapatid, amen, sa kalooban niya. Ang nais ng Diyos, ikaw ay manatili, kapatid, amen, sa guidance ng ating Panginoon. Everybody say amen. Hallelujah. Sabi ng susunod natin na slide, pangatlo po ay trust in God's ways. Lahat yung magsabing trust in God's ways, mga kapatid. Hallelujah. Ang trust ay absolutely essential. Trust is absolutely essential. Hallelujah. Amen. Kung nais natin ang divine direction ng Diyos, you must trust, mga kapatid, that He will provide. Katulad ng ginawa, nagtiwala lang si Abraham. Sabi ng Panginoon, ialay mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Nagtiwala siya sa process, mga kapatid. Di siya natatakot, mga kapatid, na mawala yun. Kasi naniniwala siya, mawala man si Isaac, pwedeng palitan ng Diyos ng 100 ng Isaac yun. Ganon siya. Amen. Nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Kaya dapat tayo magtiwala tayo sa process. Kung tayo ay dumadaan, mga kapatid, amen, sa mga panahon na tayo tinitest ng ating Panginoon, trust the process, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat kailanman ang mga taong nagtitiwala sa Kanya, hallelujah, ay hindi po mapapahiya sa Diyos. Sabi po ng verse 7, next slide tayo. Ang sabi diyan, the Lord, the God of heaven, who brought me out of my father's household in my native land, and who spoke to me and promised me an oath. Yung Diyos ng langit na nag-alis sa akin mula sa bahay, sambahayan ng aking mga mahal sa buhay. Amen. Ang aking, amen, native land, na ang Diyos na ito nagsalita sa akin at nangako ng isang pangako na nagsasabi, to your offspring, I will give this land. Para mangyari po, mapulpil ang pangakong yan. Dapat si Isaac ay magkaroon ng pamilya at magkaroon ng mga anak. Hallelujah. Yung pangako ng Diyos, from generation to generation, hindi nagbabago. Patuloy po na pinupulpil ng Panginoon yung kanyang pangako, mga kapatid. Pero ang sabi ng Scripture, mas higit pa po yung inaasam natin na ipinangako ng Diyos. Why? Sapagkat ang pangako ng Diyos, tayo ay kanyang kakasamahin, mga kapatid, kung saan siya naroon, tayo po ay doroon. Yun ang sabi ng Panginoon. Lahat yung magsabi yung praise the Lord. So, Abraham, amen, nag-trust po siya, umasa po siya, mga kapatid, ng Diyos ay magpo-provide ng magiging asawa ni Isaac. Hello. Amen. Praise God. Kaya, kapatid, sa maniwala kayo sa hindi, kung sino man ngayon ang naging asawa nyo, provide yan ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Praise God. No? Binigay ng Panginoon yan. Gaya po ng pananalig ni Abraham na yung kanyang anak, mga kapatid, ay magkakaroon ng magiging mabuting asawa. So sa verse 7, sinabi diyan, mga kapatid, amen, na ang Panginoon ay magbibigay ng mapapangasawa sa kanyang anak, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So ano bang sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon? Next slide tayo. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon? Number 1, sa kanyang salita. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon? Sa kanyang salita. Kapatid, nagbabasa ka ba? Pag hindi ka nagbabasa, amen, ano ang iyong inaasam
na mangyayari sa kanyang kalooban. Pangalawa, sa iyong sitwasyon. Amen. Ano ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid? Hallelujah. Alam niyo kung anong puhunan? Para anuman, mga kapatid, tuloy niyo lang po, huwag niyo munang praise God. Anong puhunan, mga kapatid? Ang puhunan po, sige, slide niyo na po. Tiwala. Basahin nga po natin. Pwede ba tayong magsabay-sabay? Ready? Tiwala. Kung meron ka nito, ano ang hawak? Hawak natin ang pangako ng Diyos. Huwag mong bibitiwan. Amen, mga kapatid. Praise God. Huwag mong bibitiwan. Sapagkat ang sabi, Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord. Amen. Sige, kung nandiyan sister, paki-click nyo po ulit. O, pang-apat pa yan. Trust in the Lord with all your heart. Amen. Ano sabi? Magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Praise God. Do not depend on your own understanding. Do not depend on your own understanding. Kapatid, si David, basta ginanon niya lang. Ginanon niya lang. Tapos, mga kapatid, pinakawalan niya yung bato. Bahala na si Lord ang mag-direct ng bato. Mga kapatid, praise God, basta tiwala lang sa Panginoon. Parang, Brother Marvin, pinukol mo yung bola, bahala na, papasok man yan o hindi, mananalo man kami o matatalo, basta kung anong kalooban ng Diyos, doon ako nananangan. Dati magsabing, praise the Lord. Hindi kasi sasakit ang kalooban mo. Kung halimbawa, hindi na-shoot yun, amen, ang sasabi mo, hindi marahil kalooban ng Diyos na ma-shoot yun. Kung na-shoot man yun, amen, sasabihin mo rin, kalooban ng Diyos na-shoot yun. Hallelujah. Why? Kasi ano man ang mangyari, hindi sasakit ang kalooban mo, hindi ka magtatampo sa Diyos sapagkat naniniwala ka sa process ng Diyos sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. And then last, pang-apat, ito yung huli. In order to receive God's guidance, ito yung pang-apat na principle. Pray for God's wisdom. Kailangan po natin, mga kapatid, yung wisdom galing sa Panginoon. Kaya sabi ni Solomon, mga kapatid, yung binasa natin kanina sa Proverbs, amen? Huwag tayong magtiwala sa sarili nating karunungan. Do not depend on your own understanding, but pray for God's wisdom. Everybody say amen. Alam nyo, iba yung knowledge sa wisdom. May knowledge ka, pero wala kang wisdom. Di mo alam i-execute ang knowledge. Everybody say amen. Praise God. Pero kapag may wisdom galing sa Panginoon, ma-execute mo ng mabuti yung knowledge na naroon sa iyo. At yan, Diyos lang nagbibigay niyan. Understanding, mga kapatid, can obtain in school. Pwede mong makuha, mga kapatid, sa school, yung understanding, mga kapatid. Amen. Yung concept ng cognitive mind, mga kapatid, pwede mong makuha yan sa eskwelahan. But the principle of wisdom, mga kapatid, only God can give it to you. God lang, Diyos lang ang nagbibigay ng wisdom. Salamat kay Lord. Ibinibigay ng Panginoon yan sa mga humihingi. Huwag tayong mag-atubili na humingi, mga kapatid, sa Panginoon. Everybody say amen. Praise God. Sapagkat itong tao ito, yung pinagkatiwalaan, yung katiwala ni Abraham, mga kapatid, ay nag-ask ng guidance para magbigyan siya ng wisdom mula sa Panginoon, mga kapatid. Amen.
Bakit? Kasi kinikilala niya yung Panginoon ni Abraham. Kaya kung paanong si Abraham, mga kapatid, ay nagtitiwala, at isa sa sign na nagtitiwala tayo sa Panginoon, yung nananalangin tayo. Everybody say amen. Praise God. Kapag hindi ka marunong manalangin, ibig sabihin nun, you can manage yourself. You can do it by your own self. Amen. But when we pray, we recognize, mga kapatid, amen, that God will lead you and will give you His divine guidance, mga kapatid, amen, when you pray. Hallelujah. Nawa, mga kapatid, ang apat na ito, una, knowing His words. Pangalawa, commit to God's will. Pangatlo, amen, trust in God's ways. At ang panghuli, mga kapatid, ay ano? Ano? Pray for God's wisdom. Hallelujah. Pray for God's wisdom. Tandaan po natin, ang Diyos ay gumagawa siya na hindi natin nakikita. He works in ways we cannot see. Amen ba, mga kapatid? He works in ways we cannot see because we believe that God will make a way. Hallelujah. Praise God. Kaya dito po, mga kapatid, amen, ano ang mga bagay po, praise God, na kinakailangan, mga kapatid, na ginagawa po natin. Amen. Are you working? Amen. Slide tayo. Are you working in the sin of obedience and sin of prayer? Tayo ba'y gumagawa, mga kapatid? Amen. Mula dito sa eksena na tayo'y sumusunod at tayo'y nananalangin. Tandaan po ninyo, next slide, ang iyong pagsunod ay pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Pangalawa, ang iyong pagsunod at pagpapatuloy ay karangalan sa Diyos. Sabi ng Hebreo, ang Diyos, mga kapatid, ay hindi nalulugod sa mga tumatalikod. Sa mga backslider, hindi nalulugod ang Panginoon. Pero siya ay nalulugod sa nagpapatuloy. Sapagkat yung nagpapatuloy ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Ewan ko kung napanood nyo po yung isang Olympians, mga kapatid, na athletics, isang negro, na sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo, mga kapatid, track and field, ay hindi ko alam kung natapilok siya at hindi na siya makalakad. Pinipilit siya ng coach niya na ihinto na ang laban. Pero ang sabi, mga kapatid, ng atletang ito, hindi ako pinadala ng aking bansa para ipahiya sila. Oh, hallelujah! Kahit kahit hindi na makalakad, pero ganun na lang siya. Gumaganon na lang, mga kapatid. Hindi niya, amen, tinapos yung kanyang laban. Dapat ganyan tayo. Kahit pilayan ka pa ng dyablo, hindi ka pa rin titigil, amen, sapagkat karangalan ng Diyos na makita kanya na nagpapatuloy. Woo! Hallelujah! Kahit may mga discouragement sa ministry, wala doon ang iyong commitment. Ang commitment mo nandun sa Diyos na tumawag sa iyo, mga kapatid. He is the author and the finisher of our faith, mga kapatid. Huwag mong tapusin ang iyong laban. Hayaan mo ang Diyos ang tatapos dyan, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ay may itinakdang tamang panahon. Panghuli, ang iyong tagumpay ay parangal din sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya may sinasabi si Paul, fight a good fight of faith. Huwag mong dayain ang laban. Hello. Huwag mong dayain ang laban. Amen. Maging parehas tayo sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Natin magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya dito po, mga kapatid, yung katiwala
ay nananalangin, Lord, God of my master Abraham, make me successful today. Make me successful today and show kindness to my master Abraham. Kapatid, yung kanyang pagsunod ay dahil na rin sa kanyang master na si Abraham, mga kapatid. Sumunod siya, kaya ginight siya ng Panginoon. Sa pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, ay lagi tayong i-guide sa tamang lugar. Lagi tayong i-guide sa tamang desisyon ng buhay. Amen. Amen. Pagdating sa mga critical decision, mga kapatid, unahin mo kausapin ng Diyos. Sapagkat pag siya ay nagbigay sa iyo ng direction, hindi ka malilihis ng landas. Hallelujah sa Panginoon. Lahat ay magsabi ng Amen. So isa po itong paalala sa atin na hindi ibig sabihin, mga kapatid, na kapag wala kang nakikita, ay parang walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Tandaan po natin, hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos. Pero meron siyang ginagawa. Amen, mga kapatid. Meron siyang ginagawa. But the question is, are you working in the sin of obedience? Next slide nga natin kung nandyan. Are you working in the sin of obedience? Amen. Yun. Are you working in the sin of obedience and sin of prayer? Amen. Kapag tayo ay ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, i-guide ka niya. Katulad ng pag-guide ng Panginoon, amen, sa katiwala ni Abraham, ginaid siya ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sa ngayon, mga kapatid, sabi diyan, maaring meron tayong mga unfamiliar situation. Sa buhay natin, nakaka-encounter tayo ng mga unfamiliar situation. Mga kapatid. Praise God. May time, mga kapatid, na gusto ka nang patay ng dyablo, mga kapatid, kasi gusto ka niyang patigilin sa ginagawa mo. Dahil kapag hindi ka niya napatigil, marami kang mai-influensya na tao para magbalik loob sa Diyos. Naniniwala kayo dyan? Kaya para hindi mangyari yan, gusto ka niyang patayin. Tandaan nyo, because Satan, ang sabi ng John 10:10, naparito siya. Ang isa sa layunin niya ay pumatay. Pero kapag ikaw ay nasa kamay ng Diyos, hindi ka kayang galawin ng dyablo. Hindi ka kayang galawin ng dyablo, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid sa Baguio, saksi sila, mga kapatid. No? Sa Baguio po, hindi ako makahinga. Ginising lang na ako, sisigawan sila. Kasi ang feeling ko parang may sumasakal sa akin. Hindi ako makahinga. Parang may dumadaga na sinasakal ako, mga kapatid. Doon na-realize ko, yung transient house na pinupuntahan namin, iba't ibang klase ng tao ang pumapasok doon. Kaya sabi ko sa kanila, kasi uwi na ako ng gabi, manalangin kayo bago kayo matulog. I-cast out yung mga evil spirit na narito. Sapagkat pag kayo po pumupunta, halimbawa mapunta kayo ng ibang lugar, magta-transit house kayo o mag-hotel kayo, secure nyo yung lugar sa pamagitan ng panalangin. Bakit? Kasi iba't ibang masasamang espiritu ang naglipa na doon. Alam nyo, nung nagising ako, tungtiyo lalamunan ko. But I realized, mga kapatid, ang Diyos ay nasa akin. At hindi ako kayang saligin ng dyablo sapagkat may purpose ang Diyos sa buhay ko. Yan, makinig kayo, totoo po yung sinasabi ko. Ayaw ng dyablo na gagamitin ka ng Diyos, amen, to influence other people. To guide other people, to bring back their lives into order. Kasi maraming tao, mga kapatid, disorder ang buhay. Kaya yung mga taong ginagamit ng Panginoon, amen, influence, gamitin nyo, mga kapatid,
ang anointing ng Diyos na binigay sa iyo, gamitin nyo to influence other people to bring back their lives into order. Everybody say amen. Hallelujah. So are you working in the sin of obedience and sin of prayer? Sapagkat kapag ginawa natin to mga kapatid, God will make a way. God will make a way. Siya'y gagawa sa buhay natin mga kapatid. Hallelujah. And that is the divine principle ng direction ng Diyos. Last verse. Sabi ng James, mga kapatid, hallelujah. Ito po, if you need wisdom, kasi yung panghuli, we need wisdom. Everybody say wisdom. If you need wisdom from the Lord, sabi diyan, ask our generous God. Hallelujah. Ganda po ng salita. Ang Diyos ay generous. Pag nanghingi ka sa Diyos, mga kapatid, hindi ka niya tatanggihan. Hindi ka niya re-rebuke. He will not rebuke you for asking wisdom. Because God wants you to have wisdom. Kaya tama po yung hiningi ni Solomon. He asked wisdom. He did not ask the Lord wealth. He did not ask the Lord to be famous, mga kapatid. But Solomon asked wisdom from the Lord. Ang sabi ng Biblia, if you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. Pero may kondisyon. Verse 6, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Na kanino daw po? Yung faith mo, na kanino? Nasa Diyos lamang. Amen. Nasa Diyos lamang. Pangalawa, do not waver. Ano ibig sabihin nun? Huwag kang mag-alinlangan. Nakatulad, mga kapatid, amen, ng isang tao na divided yung kanyang loyalty at unsettled, katulad ng alon sa dagat na hinahampas ng hangin sa magkabila-kabila. Mga kapatid. So sabi mga kapatid, when you ask, be sure that your faith is in God alone. Pangalawa, do not waver. Praise God. Hallelujah. At ang dapat, yung ating loyalty, dapat loyal talaga tayo sa Kanya. Everybody say amen. At dapat tayo ay nakasettled. Hindi unsettled. Dapat tayo ay nakasettled. Hallelujah. Kasi kapag tayo nakasettled, meron tayong isang direksyon lamang na tinatahak. Pero kung tayo ay unsettled, katulad tayo, mga kapatid, ng alon na walang direksyon, kung saan siya hampasin ng hangin, ay sumasabay lamang siya doon. Yung mga kapatid, we need the principles on how to receive God's direction. Everybody say amen. Praise God. Trust the Lord, and He shall direct thy paths. Amen. Hindi tayo malalayo. Magpapatuloy tayo sa Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi po tayo lalayo sapagkat alam po natin, mga kapatid, nandun ang Diyos sa buhay natin. Hindi po tayo pababayaan. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Taas natin ang ating mga kamay na habang binubulay-bulay natin, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito, ay patuloy nating paubaya sa Diyos ang lahat ng bagay, mga kapatid,
sa ating Panginoon. Continue to ask God guidance, hallelujah, upang tayo ay patuloy na mamalagi sa Kanyang presensya. Hallelujah. Dakilang Diyos, patuloy kaming nagtitiwala sa iyo. Wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Ikaw ang aming pag-asa na kung mawawala ka sa amin, mawawalan na po kami ng pag-asa sa buhay. Subalit, salamat Panginoon sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan upang kami ay magpatuloy na umaasa sa iyong kalooban. Panginoon, hindi ko alam kung sino po sa iyong mga anak ang may mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi ko alam, Panginoon, kung anong kanilang mga suliranin. But we all know, Lord, hallelujah, na sa kalooban mo, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa kabubuti ng bawat sa amin. Kaya Panginoon, sa oras na ito, i-guide mo kami, Panginoon. Katulad ng pag-guide mo, Panginoon, kay Abraham, at katulad ng pag-guide mo, Panginoon, hallelujah, sa kanyang katiwala, na nagtiwala, Panginoon, sa proseso na iyong gagawin sa kanyang pagsunod. Panginoon, alam po namin na sa aming pagsunod ay may magandang plano ka na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Patuloy mo kaming dalhin sa planong yan. Patuloy mo kami, Panginoon, na dalhin, O Diyos. Hallelujah. Sa napakagandang plano na ninanais mo na aming mararating. Hallelujah. Lord, I pray, bless each and every one of us. I pray, Lord, hallelujah, na i-guide mo kami at patuloy po na aming maintindihan at maunawaan ang mga principle, hallelujah, ng layunin ng paggabay sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Lord, inaangkin po namin ang mga tagumpay mo sa bawat isa. Sapagkat walang kabiguan, hallelujah, walang kabiguan sa iyo. Sapagkat lahat ng bagay ay posible sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, we believe na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. We declare, O God, that you are a powerful God. You are a powerful God. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At naniniwala kami, Panginoon, kung meron man sa amin na nasa sitwasyon, Panginoon, na parang unusual ang nangyayari sa buhay niya. Subalit kung siya po'y nakinig ng mensahe ito at siya'y nanampalataya, Panginoon, na patuloy siyang magtitiwala, dadalhin mo siya, Panginoon, hallelujah, sa magandang ending ng kanyang buhay. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa at patuloy po na mahayag ang iyong kalooban sa buhay ng iyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, let's worship the Lord. Let's magnify the name of Jesus. Let's give our praise. Hallelujah. Come on, church. Hindi dapat sarado ang ating mga labi sa pagpupuri sa Diyos. Hindi dapat sarado ang ating mga labi upang purihin, itaas ang Panginoon sa buhay natin. Yes, oh God. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Our King of Kings, our Lord of Lords. Hallelujah. The beginning and the end. Hallelujah. You are the God that will never change. Thank you, Lord God, to your promises. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Kakapit kami, Panginoon, sa mga pangakong ito. Hindi po kami lalayo, Panginoon, sa mga pangako mo, Panginoon. Hindi kami magtitiwala sa sarili naming karunungan. Pagkos kami ay mga hawakan, Panginoon, hallelujah, sa wisdom na nagmumula sa iyo.
Oh, hallelujah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Everybody shout hallelujah. Give him the highest praise. Shout hallelujah. Huwag nating itigaw ang ating mga labi. Patuloy nating purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya walang bagay na imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Alam niyo ba yung kantang yan? Yung chorus niyan, mga kapatid. Walang mahirap sa'yo. Sige, sabay-sabay tayo. Walang mahirap sa'yo. Ulitin natin yung verse. Walang mahirap sa'yo. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Parang ganito yan. Brother, halika, Brother Rick. Halika. Para ma-declare ang awit na ito, parang ganito yan. Akit ka rito, kapatid. Naniniwala ka, walang mahirap sa Diyos. Kasi ang unang sentence yan, walang mahirap sa Diyos. Baguhin natin. Walang mahirap sa iyo. Naniwala ka? Walang mahirap sa iyo. Siya ang Panginoon na nasa puso mo. Walang mahirap sa iyo. Ulitin natin. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Tulo natin yun. Siya ang Panginoon na nasa puso mo. Walang mahirap sa iyo. Kapatid, kaya ka gumaling dahil naniwala ka yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay walang mahirap sa Kanya. Get your partner. Get your partner. Get your partner. Kakantahin natin to the same way. Amen? Praise God. Okay? Sabay-sabay tayo ha. Walang, 1, 2, 3. Walang, sabay turo. Yeah. Sa'yo ha. Walang mahirap sa'yo. Bakit? Siya ang na nasa puso mo. Na nasa puso mo. Walang mahirap sa'yo. Ulitin natin. Walang mahirap sa'yo. Sabay turo sa katabi. Walang mahirap sa'yo. Bakit? Siya ang nasaan? Na nasa puso mo. Nandyan ba na? Nandyan na? Walang mahirap sa iyo. Bakit? Siya ang Panginoon na nasa puso mo. Walang mahirap. Hallelujah! Praise God! Amen. Pwede ba nating akapin, mga kapatid? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sabi mo sa kanya, ganito ko naramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Sige. Yes, sabi mo sa kanya, ganito ko naramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Hallelujah. Iyakapin mo. Hallelujah.
Woo! Ayan. Nagbago na ba pananaw nyo ngayon? Nagbago na ba? Nagbago na ba? Hallelujah! Kasi siya ang Panginoon na nasa puso natin. Amen. Kaya walang mahirap sa Diyos. Lord, we thank you for the reminder that we have received according to your words on how we receive your divine principle. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming maalala at magawa ang mga principle na ito. Because we all know, Panginoon, na kapag ginawa namin to, ay magiging maganda ang resulta ng aming magiging buhay. Lord God, ang pagtatapos po pasamantala ng amin pong hallelujah pagsamba ay hindi natatapos sa lugar na ito. Kasi we believe kahit sa bahay namin, Panginoon, ay patuloy ka naming mapupuri at masasamba, Panginoon. Hallelujah. And we believe, hallelujah, na ikaw ay patuloy na mangungusap sa amin. Mga kapatid, listen to it. Ang worship ay hindi natatapos sa lugar na ito. You can still worship, mga kapatid. Amen. Kahit nasa bahay na kayo. And there are times, mga kapatid, amen, na habang ikaw ay nagbubulay-bulay pa rin sa salita ng Diyos, may mga time na kumikilos ang Panginoon. Yeah, you can speak in tongues in your house, mga kapatid. You can feel, amen, the presence of God kahit wala ka sa lugar na ito, sapagkat tayo ay punong-puno ng presensya ng Panginoon. Hallelujah! Praise God, gamitin natin yan. May purpose si Lord. Bakit binigyan tayo ng power, mga kapatid? Amen. Sabi ko kanina, kung wala ka ng plano na gawin ng kalooban ng Diyos, ano ang reason para bigyan ka pa ng buhay ng Panginoon? Makinig kayo, mga kapatid. Totoo to, seryoso to. Bakit ka bibigyan ng Diyos ng panibagong buhay kung wala ka namang plano na gawin at sundin ang plano ng Diyos sa buhay mo? Amen. So, habang may buhay, magpagamit sa ministry. Everybody say amen. Habang may buhay, amen, maglingkod ng may kagalakan sa Diyos. Hallelujah. God bless you all, mga kapatid. Amen. Amen. Taglayin natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos at ang pag-iingat ng Panginoon sa inyong pag-uwi. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, mga kapatid. God bless you all. Magkamayan po tayong lahat. Magbatian tayo. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoon. God bless you. God bless everyone, mga kapatid.
Amen.